Para po sa ating scripture reading, inaanyayahan po ang lahat na buksan na kanilang Bible sa 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 13. 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 13. Kung yun na po nakita niya, pakisindi na lang sa ating pagbasa. Kaya pinuri ni David ang Panginoon sa lahat ng buong pakisanan, at sinabi ni David, purihin ka o Panginoon na Diyos ng Israel na aking Ama, at magpakailan kailanman. Iyo o Panginoon ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan sa pagkat lahat na nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian o Panginoon at ikaw ay nataas at pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapakakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maglalaki pangalan. Tayo po yung tayo para sa ating mga pananahan. Ngayon, nagpapasalamat po kami isang paglalaki po kami dito sa pagpapalikas sa pag-iinay po sa aming lahat. Dalawin po namin na kapatawaran sa aming mga kasalanan. Handa kami sa pagsamba namin sa inyo. Dinisyo po ang mga puso namin ngayon. Nawa, yanda niyo po ang aming mga sarili sa aming tatanggapin na mga aral na galing sa iyong mga salita. Pagkita tulad po sa aming binasa, babalik po namin ng summary ng chapter 29 ay nabasa na po namin, nakita po namin ang pagiging generosity ni David at ang kanyang mga government official ng kanilang kaharian o ng bansang Israel, Panginoon. Ito, Panginoon, ay dahil sa idea nila na magtatayo sila ng isang templo sa Jerusalem, Panginoon, at binigay nila lahat ng pinaka-the best, mga linto, pila, at tanso, Panginoon, at ibag yung kanilang mga talento, sapagkat ito ay inaalay nila sa inyo. At ito ay hindi para sa kanilang ito ay para sa iyong templo, Panginoon, na yung gagamitin para sa susunod na hari na si Solomon. Panginoon, kahit po ng aming napag-aralan, kaya aming binasa sa salita nito, ay pinupuri po namin kayo, Panginoon, at binibigay namin sa inyo ang pinakamataas na pasasalamat, pagpupuri sa kalulatian ng pangalan. Nawa, Diyos, makita nyo, masupungan nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na inaalay din namin ang aming mga buhay sa iyo. Nawa, lahat ng bagay na meron kami, ito lahat ay bigay niyo po sa amin. Nawa, Diyos, ibalik po namin ito sa inyo bilang paglilingkod namin. At nawa, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang makatulong sa pagpapalagalan ng mga salita. Marot tayong mga tao, Panginoon, na hindi pa naabot ang Ebanghelyo. Nawa, O Diyos, tulungan niyo po ng yung mga salita na nangahayag sa kayong araw na ito. Ipagpala po, Panginoon, at kumilos ang Espiritu Santo upang magtao mo na wala pa sa iyong kawan ay makasama namin, Panginoon. Nawa, gamitin nila yung relasyon ito sa lugar na ito, Panginoon, na may talaga ng mga salita. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. At katulad ni David, Panginoon, bigay po namin lahat ng the best, lahat ng pinaka-mainam. Galay namin ang bubuhay sa iyo, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At alisin niyo po ang mga worriness at pag-alala, Panginoon. Basta para sa Diyos, masubukan niyo po kami na iaalay namin lahat para sa iyo, Panginoon. At dalahin po namin ang aming pagsamba ngayong araw na ito. Nawa, nalugod ka namin, Panginoon. Hindi po nagpupuri kami ng pagkasalamat. Every star and every planet has been fashioned by your hand. All creation holds together by the power of your voice. Let the skies declare your glory. Let the land
planet seas rejoice. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. Yet you left the gates of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of a cross. With a prayer you fed the hungry, with a word you stilled the sea. Yet how silently you suffered, that the guilty may go free. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. With a shout you rose victorious, wresting victory from the grave, and ascended into heaven, leading captives in your way. Now you stand before the Father, interceding for your own. From each tribe and tongue and nation, you are leading sinners home. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. Kay Kristo'y ating namasdan, iniwan todo sa langit, at tinubos Kanyang bayan. Purihin siyang nanginawa at pinasang kahihiyan, umanawag na buhay siya, nahandog pang kasal.
sa pastoral prayer. So sa bahagi na ito ng ating pagsamba ay sama-sama po tayong mananalangin sa pagpamumuna po ng inyong lingkod. Meron po ba kayong gustong isama sa ating pong pastoral prayer ngayong hapon na ito? Gawin? Traveling Mercy bukas, tapos isang hapon lang sa Tuesday. Okay, Traveling Mercy kasi po siya ay nagtuturon sa Santa Mesa. So bigay siya bukas for this week's class at meron siyang exam sa Tuesday. Ito pa rin natin si Gawin. Mahirap na yung exam nila kasi yung ba yan, yung programming? So programming language, mahirap daw. So pag-pray natin, maipasa nila yung kanilang examination. Okay? Pero pa, ibang kata? Yung mga anak ko po pumapasok sa board kasi dahil sila driver. Sino po? Pag mga anak ko. Lahat. Okay, so yung mga... Nag-edit na rin po kasi pumapasada ng grab. Oo, so lahat ng mga nagda-drive para sa kanilang paghahanap buhay, pag-pray natin. Pag-iingat. Kaligtasan. Ano ba? Siyempre, magandang kita. Meron pa? Siyempre, magpasalamat tayo sa lahat ng visitors natin sa hapong ito. I hope we can get your name, at least so that we can have a record na kayo po ay nakasama namin ngayong hapon sa ating worship service. At masaya po kami kasama namin kayo. Sana ito ay simula ng marami pa. Na Sunday na makasama namin kayo dito po sa aming maliit na church. So, meron pa? Ibang prayer request? Mami? Sa barangay Kuyat, nagkaroon ng sunog kahapon sa junk shop. Meron isang namatay na nagtatrabaho sa junk shop. So, yun ay kasamahan ko sa parents na related, si Christian, yung kanyang tauhan doon. Okay. So, hindi ko na malayan yan. So, hindi po kami taga-Kuyat, taga-Kalindola kami. Kaya lang nalaman ng misis ko kasi yung kasama niya pala sa yung mga parents na alam niyo yung involved sa school, yung mga bata. So, pag-pray po natin yung comfort doon. Marami po bang naapektuhan? Pero ito sa mamatay. May isang naman, hindi na marami po bang naapektuhan bahay. Yung lang, Yun lang, mabuti naman. Yun lang, junk shop na yan. Kumbaga na agad, na apuhap agad yung ako. Yan. Salamat sa Panginoon doon. Pero pag-pray din natin kasi business din yung nawala na yan. Tapos may namatay. Ano pa? Okay. Meron pa? Pang prayer request? Ivan? Ano po, si Ate Juliet at si Kuya Dex. Nag-chat kami last week. Kasama daw po sa prayer na sana matapos na talaga yung bahay nila. Sila ay nagpaparenovate ng bahay sa Dasmariñas. Para po mga... So, sana matapos na kasi maraming mga problema na kailangan nilang asikasuhin. Para makalipat na rin sila sa pag-pray natin yan. Nagpapasalamat tayo dahil nakapasa si DJ at si Daniel sa kanilang exam sa STEM, no? Sa Sprocken Heart. Nasa school nila. So, ano po yun? STEM program. Kasi mag-grade 11. So, pag-pray natin na magtuloy-tuloy hanggang college, no? Yung kanilang pangarap. Okay? Meron pa? Sana may nagsusulat. Kaya salamat sa asawa ko. Salamat sa Panginoon sa asawa ko na sekretary ko din. Apol. Si Sayon tsaka si Saya. Si Sayon parang nilagnat pa kagabi. No? Si Saya, ano ba, may ubo pa? May ubo si Paul. So, pagpray natin. Si Sayon at tsaka si Saya. Meron pa? Ito na po. Sana raw po matanggap na sa trabaho ina-apply na sa tribal courts. Okay, so pray natin. Ano ang pangalan ulit? JV. JV, Mami JV. Sa nag-apply siya ng work. So, pag-pray natin. Meron pa? Daniel. Yung mama ko po, na-hospital daw po sa Kuwait po. So, dahil po OFW po siya. And siguro po, nagkasakit po siya dahil po sa labi sa pagtatrabaho po sa akin. Oh, so mother mo ay nag-work sa Kuwait. Na-hospitalize. Hindi mo alam kung ano dahilan? Hindi po. Hindi po siya So, sa nakaka-worry yung gano'n. Kasi nandito yung pamilya sa Pilipinas. Tapos, nag-iisa siya doon.
pag-pray natin. Ano pangalan ng mother mo, Daniel? Sally po. Sally. 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 Sorry ha, hindi ko masyadong marinig. Sally. Sally. Oh, Sally. Meron pa? Wala na? Ito po, lagi ba sa ito? Natawa ako dun sa pagturo niya. Ito po. Parang tinuturo niya may kasalanan. Ito, siya may kasalanan. Lagi kong masakit ang inyong ulo. Tuhod. Kakaali. Saka ay, kamay mo. Ganyan na ganyan si Ate Kata. Oh. Eh baka siya ang maging dahida, siya ang naging dahida, kaya ako sumasakit. Kasi pag inaakay ko, napipilipit yung daliri. Inaakay na may problema sa kamay, may problema sa tuhod. Ganun mo talaga nag-aakayan. Tutulungan lang tayo. So, pag-pwede natin si Ate Kata. Wala na yung sakit ng daliri. So, sana man lang ay mabawasan yung sakit, no? Kasi maaaring kasama na yung pag-edad, no? Mabawasan mo lang yung, yung uncomfortable feeling. Sa mga nararamdaman mo. Okay, meron pa? Madami na. Dami. Naisulat mo ba lahat? Sana magpalimutan. Siyempre, pag-pray din natin yung mga hanap buhay, no? Yung mga kapatid natin nandito. Sari-sari po ang hanap buhay nila. Ay marami po dito nasa real estate. Iba po ay call center. Iba po ay construction. Iba po ay nagmamaneho. So, yung iba po ay nag-aaral, pang-trabaho. So, pag-pray po natin yung mga hanap buhay. Okay, Mami? Nasulat mo ba lahat? Okay. Sige. Sige po, samahan niyo po akong manalangin at itulog natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Manalangin po tayo, aming Ama, kami po nagpapasalamat sa inyo sa privilege of prayer. Ang totoo ay kaya ang kalayaan ng aming manalangin ay benepisyo ng aming kaugnayan sa aming Panginoon sa Kristo. Without our relationship with the Lord Jesus Christ, you will not hear our prayers. Pero salamat po dahil sa kanyang mediation, sa kanyang pamamagitan sa amin at sa inyo, hindi lang kami naligtas, kundi kami rin ay nag-enjoy ng aming malapit na kaugnayan sa inyo bilang aming Ama. At gusto namin lumapit sa inyo, aming Ama, bilang mga anak ninyo. At sabi ninyo, sabihin namin sa inyo ang aming mga pangangailangan, at kung ito'y ayon sa inyong kalooban, kayo po ay tutugon. Gusto po namin ipanalangin sa inyo ang traveling mercy para kay Gewel dahil babalik po siya sa kanyang dormitory tomorrow. Ingatan niyo po siya, kanyang mga sasakyan na gagamitin papunta doon ay sana maging safe. Ganyan din yung kanyang examination sa darating ng Tuesday. Nahihirapan po sila dahil medyo complicated ito pong subject ng programming. Dalahin po namin Panginoon na bigyan niyo po sila ng marami pang time to absorb yung pong lesson na ito at kung ano yung mga tamang pamamaraan para masolve yung mga problems dito po sa subject na ito at masagutan nila lahat ng maayos at maipasa nila at di lang nila maipasa kundi maipasa na may matataas na marka. Bigyan po sila ng malino na pag-iisip. Sana yung mga re-reviewin nila ay hindi nila malimutan sa araw ng kanilang examination. Ganyan, dinadalangin namin ang lahat ng mga anak ni Ate Kata na nagmamaneho bilang bahagi ng kanilang pong pagtatrabaho. Ingatan niyo po sila papunta at pabalik and during the time of travel. Sana po kung ito ay para kumita ng pera, bigyan niyo po ng blessing para yung kanilang paghahanap buhay ay maging successful pagkaroon po sila ng maayos na kita para po sa bawat araw ng kanilang pagmamaneho. Dinadalangin din po namin ang aming pong mga kapatid na Dexter at Jeanette dahil sila po ay nagpaparenovate ng kanilang bagong bahay sa Las Marinas. So alam po namin na marami silang naging problema din at marami pang kailangan tapusin. Sana po ay ma-address ang lahat ng mga problems, yung mga gastusin ay
ma-providean sa gayon matapos po ito na makalipat na sila sa kanila pong bagong tahanan. Dinadalain din po namin yung pong nasunugan sa Cuyab. Isang jam shop po ito, nakakalungkot dahil meron pong isang naging biktima. Dinadalain po namin ng comfort para sa kanyang family. Sana po yung mga tao na ito kumukuha ng kanilang pinagkakakitaan ay maka-recover. At sana yung business na ito ay maibalik nang sabihin ng mga nagtatrabaho ay hindi mawalan ng source of income ng mahabang panahon. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng aming bisita ngayong pong hapon na ito for the first time. Yung mga pinsan at mga pamangkin at tiyahin ni Moises at saka ni Rosa na nakasama namin ngayon. Salamat po sa kanilang buhay at sana po ay makasama pa namin sila ng maraming beses sa aming pong panahon ng worship tuwing hapon ng linggo dito po sa aming maliit na kapilya sa lugar na ito. Sana po ang kanilang time with us ay maging masaya at maging beneficial at sana po ay mapagpala din po sila ng mga salita na aming pong pag-aaralan sa panahon po ng pangangaral ng inyong mga salita. Ganyan din po, gusto po namin ipanalangin ang magkapatid na Zion and Zaya sa kanila pong physical health. Ay ilang araw na rin po silang inubot, sinisipon at nilalagnat. Darahin po namin sana ma-address yung cause nito at magkaroon ng permanent solution. Gamot man na kailangan, i-bless mo. Kung ano man, sana ay bumalik ang sigla ng kanilang mga pangatawan. Lalo na paggabi, sana hindi na sila lagnatin at magtuloy-tuloy na ang paghilom ng kanilang mga katawan. Okay, then, nagpapasalamat kami sa pagpasa ni Daniel at ni DJ sa STEM program sa Spraken. Salamat Panginoon at makakapag-aral na sila sa program na ito in preparation for the course that they want in the future para sa kanilang college. Dalayan po namin, sana mag-enjoy sila at sa kanilang paghahanda ay ma-affirm nila o ma-confirm nila kung ano yung kanilang gustong maging career sa future. Okay, then, dinadalangin namin si JV. Siya po ay nag-a-apply ng works at Pride Motors. Alam po namin, Panginoon, na marami rin nag-a-apply na kasabay niya, pero naniniwala kami na kung kalooban mo ng hanap buhay na ito ay maging kanya, ay wala pong imposible. So we would like to ask for your grace, we would like to ask for your kindness, your favor upon this application. Sana po ay makuha niya itong trabaho na ito dahil kailangan niya rin po yan para sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kaya di po, Panginoon, dinadalangin namin yung mother ni Daniel, si Mama Sally na nandun po sa Kuwait. Nakakalungkot at nakakabigla, lalo na para sa kanila na mabalitaan na siya ay mayroong karamdaman at na-hospitalize pa. Malungkot ang buhay ng isang OFW na nagkakasakit at walang kasamang pamilya. Dalayan po namin, sana yung mga kababayan namin na nandoon din sa Kuwait ay tulungan siya, damayan siya hanggang maka-recover siya. Alam po namin, Panginoon, na napakahirap ng sitwasyon na to, pero dalayan namin yung pamilya niya dito sa Pilipinas ay mawala ang worry nila. Bigyan niyo sila ng kapanatagan ng puso, kapayapaan na si Mami Sally ay nasa maayos na kalagayan. Kaya din, dinadalangin namin ito pong si Ate Kata na masakit yung kanyang kamay, lagi niyang dinadayin sa amin, yung kanyang trigger finger. Lagi po namin sana mabawasan ang pagkirot nito at sana po ano yung primary cause nito ma-address ng gamot. Sa gayon ay mawala na ito ng tuloy, hindi na magpahirap sa kanya. Kaya hindi po yung tuhod ni Mami Juanita ay sana pagalingin nyo rin po. Alam po namin mahirap, lalo ginagamit namin ang aming mga paa sa madalas naming mga activities. At kung masakit ang tuhod, ay napakahirap po nito. Dalayan po namin kung meron siyang gamot, bless you rin yun para magkaroon ng positive effect sa kanyang pangatawan at mabawasan ang sakit na ito at hindi maapektuhan ang kanyang mga panghalong ginagawa sa pang-araw-araw.
Pagpalain niyo rin po ang aming pong nalalaming oras sa aming pong pagsamba, especially ang aming pong pangaral ng inyong salita. Pagpalain niyo po ito, sana hindi magkamali ang inyong lingkod at ang inyong mga salita ay maging ginabang para sa aming lahat. Gamitin niyo ang Ebanghelyo para tumawag ng mga kasalanan. And we would like to also remember other churches who are also celebrating the Lord's Day this afternoon. And may mag-preach din sa kanila. Bless nyo rin po ang kanilang time together. At sana po ang inyong iglesia ay makinabang sa panahon ng pagsamba at mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Nagpapasalamat din kami sa darating na wedding anniversary ni John Paul at saka ni Maui is coming June 29. Pagpalain po sila. Marami pang taon ng pagsasama din ng mag-asawa. At sana po ang kanilang married life ay maging blessing to those who are already married and even to those who are planning to get married. So, ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Okay, so pagkakataon po na ito, tayo po ay darako sa pagkakaloob naman para po sa gawain ng Panginoon. Ang pagkakaloob po ay bahagi ng ating pagsamba. So para po sa mga covenant members ng ating church, this is a part of our worship, part of our duty as members. And para po sa ating mga visitors and regular attenders, so hindi po ito mandatory. Yung pukusa lamang po ninyong pagkakaloob. If you want to help out our church in our goal to spread out the gospel dito po sa lugar na ito, you can help by giving. Okay, so habang ito po inililikon natin, aawit po tayo. Siguro upo na lang tayo para hindi po tayo mahirapan. At habang nililikon po ito, aawitin natin ang God is faithful. I think naawit na natin ito minsan o dalawang beses. Awit ito ay nagpapahayag na Diyos natin ay tapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tapat siyang nag-iingat, tapat siya sa kanyang pagliligtas, at tapat siya sa pagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. With a strong and mighty hand, took them out of slavery to behold the promised land. Mountains fled before them, and the seas turned back and ran, and they saw that it was good. God is faithful to His promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to His own. God has come to free us from the bondage of our sin. Tasting of His kindness, we cannot go back again. Leads us through the desert to the rivers of His praise, working all things for our good. God is faithful to His promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to His own. We have known Your mercy and Your love was in the past. If days be few or many, You will guide us to the last. You have said if we believe it, every promise holding fast. For we know that You are good. God is faithful to His promise. He is with us.
for this afternoon. And if you have your Bibles, samahan niyo po akong buksan dito sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korintyo, unang Korinto, Second Corinthians chapter 8. Basahin po natin yung verse 1 hanggang verse 5. Ikalawang Korinto, kabanatang 8, talatang 1 hanggang talatang 5. Babasahin ko po sa Tagalog na translation. So, paano may yung translation na meron kayo, just follow me through till we finish it in verse 5. Verse 1, ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Verse 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. So, entitled my sermon this afternoon, Giving That Pleases the Lord. Giving That Pleases the Lord. Meron po ako nabasa sa isang commentary na ganitong mga pangusap. And I quote, true generosity is a Christian grace. Failing to see generosity as Christian grace makes it a burden. Yung daw pong masaganang pagbibigay o yung pagiging mapagbigay ay isang ugali o pag-uugaling Kristiyano. So kung hindi daw po natin makikita na ang pagiging mapagbigay o palabigay ay isang baka Kristiyanong pag-uugali, ang pagbibigay daw po ay magiging pahirap. No? Kung pag-iisipan natin mabuti, bakit nga ba mahirap magbigay? Tatanungin natin ng sarili natin, bakit ang hirap magbigay? No? And why do many Christians find it hard to give? Bakit parang nag-struggle ang mga mananampalataya pag pinag-uusapan yung topic ng giving? Bakit mabigat sa puso ng mga mananampalataya na pag-usapan ang pagkakaloob? Now, it is because we often give out of our surplus. Yun ang sagot ko dun sa tanong na yun. Kaya mahirap ang magbigay kasi lagi ang pagbibigay ay iniisip natin na kapag meron lang tayong sobra. Magbibigay ako pag meron akong sobra. Pero pagka ako'y wala na o kapos na, siguro meron akong dahilan para hindi magbigay. Baka nga dapat ako pa ang bigyan. Yun ang madalas na naiisip na maraming mga tao. So we often give when we have extra. Pero pagka wala na, nagdadalawang isip na tayo. O maaaring kinukumbinsin natin ang ating sarili, maaaring hindi naman mali, na hindi magbigay. But when giving is done out of the heart, that is changed by the grace of God, yung pong pagkakaloob o pagbibigay o pagiging mapagbigay ay nagiging isang masayang paglilingkod. Hindi lang po sa Diyos, kundi sa ibang tao. So gusto ko pong i-summarize yung ating pong pag-aaralan ngayong hapon sa ganitong ano ko pala naisulat dito. Sa ganitong paraan, generous giving is a reflection of a heart that is grateful for the grace of God in His salvation. Ulitin ko po. Generous giving is a reflection of a heart that is grateful for the grace of God in His salvation. Yung kung pagiging mapagbigay o yung kung pagiging masagana sa kanyang pagbibigay ay salamin daw po ng isang puso na nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos ng pagliligtas sa kanya. So sa madaling salita, kaya daw po marunong magbigay ang mga mananampalataya
kasi ito ay ugali ng isang pusong nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay tumanggap ng isang matinding regalo mula sa Diyos at yun ay ang kanyang kaligtasan. So meron po tayong 4 na point sa ating pong pag-aaral ngayong hapon at yung una po nating point ay ito. It's attitude. Pag pinag-usapan po natin yung attitude, dito po sa mga talata na ito sa 2 Corinthians chapter 8, I can describe it in this way. So pag attitude ang pinag-uusapan, it is giving joyfully. Pag ang attitude ang pinag-uusapan, pagdating sa pagbibigay, may kagalakan ang puso. Alam niyo po sa Pablo, ang background ng mga iglesia sa Macedonia, yun yung tinukoy sa ating pong passage na binasa kanina. Ang mga iglesia po dito ay dumadanas ng sobrang paghihirap. Bakit? Kasi sila po ay hinihingan ng napakatataas na buwis. Yun po isa. Lahat ng buwis na kanilang binabayaran sa gobyerno ng Roma ay sobrang taas. At halos lahat yata ay may buwis. Bukod doon, meron din silang issue patungkol sa slavery. So meron po mga miyembro sa mga churches dito sa Macedonia ang slaves. Ibig sabihin, pag slaves po, mahihirap yung mga slaves na yun kasi ang master nila ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Ang master nila ang bumubuhay sa kanila. So bilang mga slaves, wala sila talagang sariling income. So umaasa lang din sila sa tinatanggap nila sa mga may-ari sa kanila. So we don't have the time to discuss what slavery is. Pero bilang mga slaves, umaasa lang sila sa kanilang mga master. And then bukod doon, ang kanilang economic status, napakababa. No? And on top of all this, mayroon pang persecution sa mga mananampalataya sa iglesia, sa mga iglesia dito sa Macedonia during the time na sumulat ang Apostol Pablo patungkol sa kanila. And all of these factors ay nag-contribute towards their horrible poverty. Kaya po yung mga iglesia dito sa Macedonia, poor talaga sila. Mahirap. Perhaps, nung nasa likod ng isip ni Apostol Pablo, habang sinusulat niya ito, iniisip niya, kasi kaya sinulat ni Apostol Pablo itong 2 Corinthians, kasi gusto niyang i-report yung kasalukuyang sitwasyon ng mga churches sa ibang lugar naman, doon sa Jerusalem, dahil meron din pong kahirapan na pinagdadaanan yung mga churches sa Jerusalem. Kasi Apostol Pablo, umiikot siya sa mga churches, lalo na doon sa mga churches na tinanim niya bilang isang church planter, para humingi ng tulong financially. Para dalhin dun sa mga iglesia sa Jerusalem para kahit pa paano ay maibsan yung kanilang kahirapang pinagdadaanan. So, probably, nung nagre-report si Apostol Pablo ng sitwasyon ng Jerusalem sa mga taga-Macedonia, naisip niya, parang wala namang pinagkaiba yung mga churches sa Jerusalem, dun sa churches sa Macedonia, pareha silang naghihirap. So, siguro, sa likod ng isip ni Pablo, sinasabi niya na hihingan ko ba sila ng tulong pinansyal o baka sila dapat isama ko dun sa tutulungan. Kasi naghihirap din yung mga churches sa Macedonia. Tapos nagre-report siya na meron pang kailangan yung mga churches doon sa Jerusalem and they need your help. So he must have nag-hesitate siguro siya, nagdalawang isip siya na discussin ito at nung diniscuss man niya, hindi siya umaasa na tutulong sila financially kasi alam niya na mahirap din sila. Pero alam niyo, out of his surprise, yung hindi niya ina-expect, itong mga churches sa Macedonia turned out to be the exact opposite of what he actually expected. Inaasahan niya siguro na hindi sila tutulong, siguro sabihin nila, pwedeng sa prayer na lang kami tumulong. Pero wag niyo na kami expect na makakapagbigay kasi nagdarahog din kami o hirap na hirap din kami sa aming pamumuhay. Pero hindi inaasahan niya Apostol Pablo na ito pong mga iglesia na ito sa Macedonia na hirap sa panahon na ito, tumanggi sila na hindi magbigay. Tumanggi sila na hindi magbigay. Tingnan yung verse 2, sabi dyan, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan, pinagsama, yung kagalakan, kasaganahan ng kanilang kagalakan at labis nilang kahirapan, sabi, ay sumagana
sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Now, what made them respond to the need of the churches in Jerusalem? Sa kabila ng katotohanan na sila mismo nangangailangan ng tulong. Bakit nila sinabing gusto nilang magbigay? Kahit na sa kabila ng katotohanan, mahirap din sila. Ang sagot, yung maganda o tama nilang attitude. Yung attitude ng puso nila. At ang maganda dito, yung attitude ng puso nila, sa kabila ng kahirapan, positive. Tinan niyo po yung sinabi dyan. No? Sa kabila ng kanilang matinding kahirapan at kapigatian, sumagana naman yung kanilang kagandahan loob. Kaya yung kasabihan na we see the true quality of gold when it goes through extreme heat of fire. Diba nalalaman daw po natin yung kung puro yung ginto o hindi pag pinadaan natin sa matinding init ng apoy. So kung ano daw yung matira, yun ang totoong gold. Pero kailangan matinding init para malaman natin kung ano yung totoong gold. Pwede napakalaki ng gold, no? Kala mo gold, pero pag dumaan doon sa matinding apoy, lumiliit. Bakit? Kasi natunaw na lahat yung hindi gold. Ganito po yung nangyari sa sitwasyon ng mga iglesia sa Macedonia. Yung kanilang mahirap na pinagdadaanan ay nag-reveal ng totoong kondisyon ng kanilang mga puso. Ipinakita nung sitwasyon nila na mahirap kung ano yung ganda ng attitude ng kanilang mga puso. And natutunan natin mula sa Biblia na ang isa sa mga bunga ng Espiritu ay kagalakan. Diba? Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, tapos sumunod, kagalakan. So yung pong pagiging magalakin o yung pagiging joyful ng isang tao ay bunga ng Espiritu. Kadalasan kasi, pag pinag-usapan natin ang pagiging joyful, lagi nating kinakabit ito dun sa pagiging peaceful. Diba? Magiging joyful lang ako pagka peaceful. No? O magiging masaya lang ako pagka tahimik, stable, walang problema, walang gera, magiging masaya ako, magiging joyful ako. Pero kung wala itong mga bagay na ito, kung magulo, kung maingay, kung may away, hindi ako masaya, hindi ako joyful. Ganun ang kaisipan ng marami. Pero dito, tinuturo sa atin ni Apostle Paul that Christian joy does not only come to us from quietness or peacefulness, but it comes to us from sufferings. Yun daw pong pagiging magalaki ng isang Kristiyano, hindi lang dahil tahimik ang buhay. Hindi lang dahil walang gulo. Hindi lang dahil walang sakit. Hindi lang dahil walang problema. Ang pagiging masayahin o magalaki ng isang Kristiyano ay lumalabas kahit maraming problema. Kahit maraming pagsubok. Tingnan ulit yung verse 2. Balik tayo sa verse 2, sabi niya, kung paano sa matinding pagsubok ng kapigatian, hindi lang sinabing kapigatian, kundi matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Now, it appears, pag binasa mo yung verse na yan, na yung pagdurusa o yung suffering ng mga churches na ito sa Macedonia, nag-produce ng joy. Di ba, madalas pagka may problema, wala tayong joy. Pero dito, tinuturo sa atin ang salita ng Diyos na itong mga iglesia sa Macedonia, kahit napakaraming problema, napakaraming pagsubok, masaya ang puso nila. Nagagalak ang puso nila. At yun din, kagalakan ng puso nila sa gitna ng pagdurusa ay nagturo sa kanila para maging mapagbigay. Ibig mo, baliktad lahat na itong nangyayari dito sa totoong buhay. Diba? Madalas wala tayong kagalakan pag may problema, pag may sakit, no? Marami akong bibiling gamot, maraming check-up, no? Meron pa mga procedure na pinapagawa, laboratory. Ang dami-dami kong gagastusin, no? So wala na yung kagalakan ng puso, malungkot na. At dahil gano'n na nga, gano'n na sa pera. No? Bakit pa ako magbibigay? Marami nga akong kailangan Pero hindi naman tinuturo dito baliktad. Sila napakarami ng problema, naghihirap sila sa buhay, pero anong naging resulta sa kanila? Naging magalaki ng puso nila at sabi nila magbibigay kami. Pambihira. Pambihira ito.
Diba? So we should avoid, bilang mga Christians, we should avoid the spirit of defeatism and the attitude of constant complaining. Yung lagi nagre-reklamo. Bakit na lang laging ganito? Bakit na lang laging ganun? Diba? At saka yung defeatism, yung sinasabing defeatism, yung parang dahil maraming problema, wala nang pag-asa ang buhay. No? Ayoko nang lumaban. No? Iba nag-iisip na pakamatay na lang kaya ako para matapos na lahat ng problema ko. Defeatism ang tawag po doon. No? Kung tayo po ito mananampalataya, dapat inaalis natin ito sa atin. No? Dapat wala tayong pagrereklamo at hindi tayo parang talunan. Generous giving, tandaan po natin, generous giving is not only a ministry for the rich. Alam niyo yung pagiging mapagbigay, hindi lang po ito ministeryo ng mga mayayaman. Kasi iniisip natin, okay lang maging generous siya kasi mayaman siya. Pero dito, yung mga iglesia sa Macedonia, naging generous sila kahit mahirap sila. Bakit? Kasi yung attitude ng puso nila, may kagalakan sa gitna ng pagdurusa. Nagawa nilang magbigay dahil ang kanilang puso ay may kagalakan. Now, if our hearts are joyful, kung ang puso natin ay magalakin, it will not matter if we are poor. Hindi natin paproblemahin kung mahirap. Ang gagawin pa nga natin, kung may pagkakataon para magbigay, magbibigay tayo. Kahit na ibigay na natin ang lahat. Natatandaan niyo yung babaeng balo dun sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Hindi na natin babasahin yung passage. Pero yung kwento na ito, yung Panginoon kasama yung kanyang mga alagad nandun na upo malapit sa pintuan ng templo. Doon po kasi sa pintuan ng templo, meron po yung malaking box kung saan nilalagay ng mga Hudyo na pumupunta sa templo yung kanilang mga kaloob. Nandun ang Panginoong Jesucristo kasama yung mga alagad at nag-observe siya. At meron isang babaeng balo doon na nagbulog ng 2 piraso ng tanso o copper coin kung tawagin. At yung copper coin na yun, 2 pieces of copper coin, yun ang kanyang buong kayamanan. At hinulog niya ng palihim doon po sa lalagyan ng kaloob, doon sa pintuan ng templo. Alam niyo, sa lahat ng mga nagbigay, maraming ibibigay doon. May mga mayayaman, may mga average. No? Pag pumunta sila sa templo, nagkakaloob sila. Sa lahat ng nagbigay ng araw na yun, isa lang ang napansin ng Panginoon, yung babae na yun. Yung babae na yun na nagbigay ng 2 pirasong maliliit na pera. Alam niyo po, ang Diyos natin, hindi po niya pinapansin kung gaano kalaki yung pera binibigay natin. Ang pinapansin po ng Diyos kung ano yung attitude ng puso mo habang binibigay mo yung kaloob mo. Pangalawa, nakita natin yung attitude, pangalawa tingnan natin yung expression. Yung expression ng kanilang pagiging generous at pagiging giver. And kung summarize ko yan, I will say that their giving is willful and sacrificial. They gave willfully and sacrificially. The joy of the Macedonian churches in generous giving ay hindi po resulta ng pangwersa. Walang pong pumilit sa kanila na magbigay. Kung binasa niyo po yung passage natin, walang pumilit sa kanila na magbigay. Ni-report lang ni Pablo na mayroong kalagayan ng mga iglesia sa Jerusalem na ganito at kailangan nila ng tulong. Hindi po sila pinilit ni Apostol Pablo at hindi po nila ginawang magbigay dahil katungkulan nila o naobliga sila. Wala rin ganun. Diba? Tingnan niyo po yung verse 3a ng passage natin. 2 Corinthians 8 verse 3, yung unang bahagi, sabi niya, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. Kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. Paul discussed with them the serious need of the churches in Jerusalem, pero ako naniniwala, hindi ini-expect ni Paul na magbibigay sila. Kasi alam niya, mahirap sila. Napaka-insensitive naman ni Paul kung sasabihin niya, magbigay din kayo. No? Siguro ni-report niya lang ito, probably, para ipag-pray ng churches sa Macedonia. No? Pero hindi inaasahan ni Apostol Pablo na pipilitin ng mga iglesia sa Macedonia na bigyan sila ng pagkakataon na magbigay at kusa nila itong loob na ginawa. Ayon sa kanila, makakaya. Kaya itong verse na ito ay patunay, no, na si Apostol Pablo na gulat mismo
Hindi niya pinlano ito. Pero, sabi nga dun sa mga talata, nagpumilit. Dun sa English translation, ang ginamit po ay, they begged the Apostle Paul the opportunity to give. Sabi ko dun sa verse 4, nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi. Yung pong salita nakikiusap, na ginamit sa verse 4, sa English ay ginamit begged. Ang ibig pong sabihin, continuous insistence. Nagpupumilit. Nag-discuss ni Apostle Paul, mayroong problema yung churches sa Macedonia, naghihirap sila, pinipersecute sila, wala silang makain, no? Tinatanggal sila sa trabaho, pinapaalis sila sa mga bahay nila, kinukulong sila. Kailangan nila ng tulong. Pero hindi na-expect ni Apostle Paul na tutulong itong mga churches sa Macedonia. Pero anong ginawa nila? Nagpumilit sila. Paulit-ulit nilang sinabi kay Apostol Pablo na bigyan mo kami ng pagkakataong tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay. Alam niyo, ito yung test na ang puso ng isang Kristiyano, ang puso ng isang church, totoong puno ng kagalakan. Na totoong nagagalak ang kanilang puso. The joy produced by the Holy Spirit will not allow opportunities to give just to go away. Pag may pagkakataon, pwede akong magbigay, sasamantalayin ko yung pagkakataon na yun. Bakit? Kagalakan para sa akin ang magbigay. Diba? Kadalasan kasi inisip natin, masaya ako pagka nakukuha ko yung gusto ko. Masaya ako pag nakukuha ko yung gusto ko. Masaya ako pag nakakain ko yung paborito kong pagkain, nakapanood ko yung paborito kong Korean novela. Diba? Masaya ako pagka nakakapunta ako sa gusto kong pasyalan, etc. etc. Pero ang joy o yung kagalakan, ito ay hindi lang nararamdaman, kundi ito ay isang, alam niyo, yung attitude ng puso na gusto niyang tumulong sa iba sa kabila ng kanyang sitwasyon. Yun ang joy. Kumbaga, isang malaking kagalakan para sa atin ang tumulong sa kabila ng ating sariling sitwasyon. Yung pong mga iglesia sa Macedonia, napuno sila ng kagalakan sa kabila ng kanilang pagdurusa, and they were more than willing to give. More than willing to give. Hindi sila inutusan, hindi sila pinilit, nagkusa sila. Sila ang nagpilit magbigay. Amazing. And besides this, they were also willing to give more than they were capable of giving. Ang sabi diyan sa 3b, verse 3b. At higit pa sa kanilang makakaya. So ganito yung sitwasyon, no? Diniscuss yung problema, hindi iniisip ni Apostle Paul magbibigay, sabi ng mga taga-Macedonia, gusto namin magbigay. At pinilit nilang magbigay. At ang sabi nila, magbibigay kami ng kusang loob at lagpas pa sa aming makakaya. Amazing. Diba? Ang tawag natin diyan, sacrificial giving. Sacrificial giving. Nagbibigay tayo kahit tayo mismo nangangailangan. Di ba yung sitwasyon na tayo mismo yung nangangailangan ay ginagawang excuse ng marami para hindi magbigay. Nangangailangan nga ako ba't ako magbibigay? Di ba dapat akong bigyan? Pero anong sinasabi dito sa pinag-aaralan natin? Nangangailangan sila ng matindi pero gusto nilang magbigay. At gusto nilang magbigay ng lagpas pa sa kanilang makakaya. This is really amazing. Ako po hanga dito sa mga iglesia na to sa Macedonia. Kasi kapalit talaga dito ng marami sa akin. Ito minsan naguhulog sa ganung temptation. Ba't ako magbibigay? Ako nga yung nangangailangan. Ako yung nakakaawa. Ganyan ang lagi natin iniisipin na, di ba? Nakakaawa. Pupunta sa church, ang mukha ay sumasagsag na sa semento dahil sa sobrang kalungkutan. Para lang ipakita ko ako'y kawawa. Pero anong ginawa ng mga churches sa Macedonia? Pinakita kasi nilang sila'y kawawa? Hindi. Anong pinakita nila sa atin? Sila'y naawa. Sa iba. At kahit sila'y nanghihirap, sabi niya, tutulong kami. Tutulong kami. Bigyan ko kami ng pagkakataon at magbibigay kami ng labis pa sa aming makakaya. Ngayon ang tanong, paano nagawa ng mga
mananampalataya sa Macedonia na magbigay beyond their ability, yung nagpasakaya nila. Hindi pa sila nag-isip mabuti bago nila sinabi yun na gusto namin magbigay kahit na totoo nangangailangan sila. Ang sagot nasa verse 1. Tingnan yung verse 1 ng ating passage. Sabi dyan, ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Anong point? They were able to do this because of God's grace. So kaya pala nagawa ng mga iglesia sa Macedonia na magbigay sa kabila ng kanilang kahirapan at magkaroon ng kagalakan ng puso nila sa kabila ng kanilang pagdurusa ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ibig lamang sabihin, ito ay larawan ng isang pusong binago ng Diyos at yung puso na yun hindi naging makasarili. At yung puso na yun ay nagkukusa. At ang puso na yun ay nagsasakripisyo para sa pangangailangan ng iba. Di ba ganyan din ang ginawa ng Diyos? Nagsakripisyo siya. Anong sinakripisyo ng Diyos? Ang kanyang anak. Pinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus sa lupa. Para siya ay ipako sa krus. At para ano? Magligtas ng mga makasalanan. Ang Diyos ang nagbigay ng kusa at labis dahil yung kanyang binigay ang paraan ng kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya yung pong kakayahang magbigay ng katulad ng ganito, hindi po sa ating sariling galing na lakas eh. Bigay ng Diyos yun. Kaloob ng Diyos yun. So this is generosity driven by gratitude to what they have received from God. Dahil lang mga iglesia sa Macedonia, alam nilang tumanggap muna sila sa Diyos eh, kaya kaya nilang magbigay. Di ba magandang reminder yun? Kaya mo magbigay kasi tumanggap muna ako sa Diyos eh. At dahil tumanggap ako sa Diyos, tutulungan niya ako magbigay. Pangatlo, it's motivation. Giving as gracious service to others. Giving as gracious service to others. So why did the Macedonian churches decide to give despite their own poverty? Verse 4, ano sabi dyan? Yung second part ng verse 4. Na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. So para sa mga taga-Macedonia, yung pong pagbibigay ng sagana para sa pangangailangan ng iba ay isang paraan ng paglilingkod. Today, modern people are so obsessed with their own rights. Diba? Pasayan yung social media, Facebook, Twitter, X. Ano yung X? Dating Twitter. Lagi nyo makikita nyo yung usapan ng mga tao, karapatan ko to, karapatan ko to, karapatan ko to, wala kang karapatan. Laging ganun eh. Ang tawag natin dyan, entitlement. No? Yung entitlement, para sa aking assessment, has become an annoying blemish to society. Yung mga tao, gusto lang nila kung ano yung karapatan nila. Pipilit nila yun. Kailangan makuha ko yung karapatan ko, kailangan gawin ko yung gusto ko. Dahil yun ang mga pagpapasaya sa akin. Nobody wants to serve. Ayaw ng mga tao maglingkod. Ayaw ng mga tao tumulong. Ayaw ng mga tao magbigay. Gusto nila silang pinaglilingkuran, silang binibigyan, silang tinutulungan. The Christian lifestyle is different. Pagka kayo naging Kristiyano, yung parang ng pamumuhay mo iba. Bakit? Kasi ang buhay ng isang Kristiyano ay sumusunod sa mga yapak ni Jesucristo. Anong halimbawa ni Jesucristo? Sabi doon sa Matthew chapter 20 verse 28, kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. At ito yung ginagawa ng mga taga-Macedonia. Di ba? They are willing to follow the footsteps of their Lord and Savior. Sila'y labis na nangangailangan dahil sila'y sobrang naghihirap, resulta ng kanilang pagdurusang pinagdadaanan, at nagdurusa sila hindi dahil masamang tao sila, nagdurusa sila kasi Kristiyano sila. At kahit na sila'y nagdurusa at naghihirap, nagbigay pa rin sila. Bakit? Kasi katulad ng ginawa ng kanilang Panginoon, gusto nilang maglingkod sa iba. Gusto nilang tumulong sa iba. And by doing this, pinapatunayan ng mga iglesia sa Macedonia na talagang sila ay kay Kristo. Bakit? Kasi ganoon ang ginawa ni Jesus, ganoon din ang gagawin natin. So hindi tayo nagbibigay kasi lang gusto lang nating
makatulong. Hindi tayo nagbibigay kasi gusto lang nating magbigay dahil sobra tayo ng pera. Hindi tayo nagbibigay kasi natipilitan. Hindi tayo nagbibigay kasi nauobliga. Nagbibigay tayo kasi gusto nating patunayan sa mga tao na tinutularan natin yung halimbawa ni Jesus na nagligtas sa atin. Ngayon, ang tanong na nag-regret ba sila nung tumulong sila? Wala na nga silang pera, mahirap sila, tapos nagbigay pa sila ng labis sa kanilang kakayahan. Nalungkot ba sila nung ginawa nila yun? Nagsisi ba sila? Hindi. Bakit? Kasi para sa kanila, yung paglilingkod sa iba ay isang pabor. Tingnan niyo yung verse 4a. Sabi diyan, nakikiusap sa amin ng matindi. Sabi nila, magbibigay kami. Gusto namin magbigay, pinipilit nila yung sarili nila. Bakit? Kasi para sa kanila, yung pakikibahagi ay isang biyaya. Tingnan mo yan ha. Yung kanilang mindset, pagdating sa pagbibigay, ibang-iba talaga eh. Kanila, pag nagbibigay, it's a grace, it's a favor. Yung po mga iglesia sa Macedonia, meron silang pangangailangan, pero nagbigay sila kasi alam nila na yun ang normal at dapat nilang gawin. Kailangan magbigay kasi normal para sa isang Kristiyano magbigay. Bakit? Kasi ang Diyos nila nagbigay. Si Jesus nagbigay ng kanyang sarili. They were able to become gracious to others because they were reminded that God has become gracious to them first. Kaya sila gracious kasi ang Diyos unang naging gracious sa kanila. Kumbaga nakatanggap lang sila ng pagiging gracious ng Diyos. Tingnan niyo yung verse 9 ng chapter 8. Pinaalala sa kanila ni Apostol Pablo, ito ang ginawa ng Diyos sa inyo. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ano ibig sabihin ni Pablo dyan? Si Jesus na mayaman ay naging mahirap. Si Jesus na Diyos nagkatawang tao. Si Jesus na Diyos ay nagpakababa. At siya ay nagpakababa at napako sa krus dahil sa pamamagitan nun, ang mga dukha maging mayaman. Ano ibig sabihin nun? Yung mga makasalanan maligtas. So generous giving para sa kanila is an expression of their gratitude for the kindness of God to them. Naging mabait ang Diyos sa akin. Bakit? Niligtas ako. Ano ngayon ang magiging ugali ko patungkol sa iba? Magiging mabait din ako. Diba? Kasi tumanggap ako ng kabaitan ng Diyos, magiging mabait din ako sa iba. Hindi nila mababayaran yung kabaitan ng Diyos. Pero, alam nila na mabibigay nila ng pasasalamat ang Diyos kung magiging matulungin sila at mapagbigay sa iba. Ulitin ko, hindi natin mababayaran yung pagliligtas ng Diyos. Pero, sa pamamagitan ng ating pagtulong sa iba o pagkakaloob, may papakita natin na nagpapasalamat tayo sa Diyos. If this is the attitude of our hearts, hindi natin lalagyan ng limitation yung ating giving. Di ba madalas hanggang dito naman bibigay ko kasi nakapagbigay na ako nung nakaraan eh. Hindi naman ako magbibigay ngayon kasi baka sumobra naman yung pagbibigay ko. Hindi na magbigay yung iba. Hindi natin lalagyan ng limitation ang pagbibigay. Kung yung pagbibigay natin na galing sa isang puso na nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa Kanya. Hindi mo lalagyan ng presyo eh. Ang pagbibigay eh. Yung pagbibigay, reflection lang ng pagiging mapasalamatin mo sa Diyos. Ang totoo, hindi mo nga kayang bayaran. Pero gusto mo lang ipakita na nagpapasalamat ka sa Panginoon. Huli. It's reason. Giving as obedient worship to God. Kaya sila nagbibigay dahil para sa kanila ang pagkakaloob ay isang pagsunod at pagsamba sa Diyos. So dito, tinuturuan tayo ng Apostol Pablo ng dahilan ng mga taga-Macedonia kung bakit nagawa nilang maging mapagbigay sa kabila ng kanilang kahirapan. Verse 5, ang sabi niya, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Yung pala ang dahilan kung bakit nagawa nilang magbigay, labis sa kanilang makakaya, at nagbigay sila ng kusa, at nagbigay sila ng may kagalakan sa puso, at nagbigay sila ng may pagsasakripisyo. Because for them, generous giving is proper worship.
Ang tamang pagbibigay, ang pagbigay na isang Kristiyano ay isang Kristiyanong sumasamba ng tama sa Diyos. The very first thing that these Macedonian believers gave was not their money, but their lives to God. Hindi nila binigay yung pera eh. Hindi yung unang pinag-uusapan. Ang unang pinag-uusapan dito, nagawa nilang ibigay yung buhay nila sa Diyos. Kaya nila nagawa magbigay ng pera dahil lang muna nang binigay yung buhay nila sa Diyos. Diba tama yun? They didn't give first to the other Christians in need, but to the Lord, their God, as part of their worship. Sabi ni John MacArthur, the supreme act of worship is not giving money, attending church, or singing hymns, but giving oneself to God in worship. Yun yung supreme act of worship. Giving yourself to God. Yun ang priority ng bawat Kristiyano. Ibigay ang sarili sa Diyos. Kasi kung nagawa natin ibigay ang sarili natin sa Diyos, kaya natin bigay ang ibang bagay sa Kanya. Anong sabi ni Apostle Paul sa Romans 12 verse 1? Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Only when it is from a devout life given to Christ, holy, does financial giving become an acceptable act of worship. Walang saysay ang iyong pagbibigay, kahit gaano man kalaki yung iyong binibigay, kung ito ay hindi mo binibigay na mayroong pagsamba sa Diyos. Walang saysay yan. Pero kung binibigay mo ito dahil sumasamba ka muna sa Diyos, meron siyang saysay. Meron siyang halaga. If our entire self, body and soul belongs to God, everything else will follow. Ano sabi ng Panginoon? Ano ang pinakadakilang utos? Sabi, ibigin mo ang iyong Diyos na Panginoon ng iyong buong puso, ng iyong buong pag-iisip at ng iyong buong kaluluwa. Kung nagagawa nating ibigin ng Diyos ng ating buong isip, buong puso at buong kaluluwa, kaya nating bigay lahat sa Kanya. Oras, pera, yung ating mga skills, no? Yung ating dreams, everything else. Marriage, work, family, lahat yan kaya natin ibigay para sa Panginoon. Kung minamahal natin siya ng higit sa lahat. Kaya generous giving to the church or other Christians is a concrete proof that we love God above everything else. Also, the Macedonian churches gave generously beyond their ability because they knew that it is the will of the Lord. Sabi dun sa verse 5b, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, kaya pala sila nagkakaloob, at kaya sila nagpumilit magkaloob, at kaya pala sila nagkakaloob ng labis sa kanilang kakayahan, at kaya pala sila nagkakaloob ng sacrificially, willfully, dahil alam nila na yung kanilang pagkakaloob, kalooban ng Diyos. In other words, ang kanilang pagkakaloob, magbibigay ng saya sa puso ng Diyos. Nalulugod ang Diyos. Naliligayahan ng Diyos. Kaya sila nagbigay ng gano'n. Bakit nagawa ni Abraham na isakripisyo yung kanyang anak na si Isaac doon sa bundok ng Moriah, kahit na alam niyang papatayin niya ito? Dahil sinabi ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos. Dahil yon ang magbibigay ng kagalakan sa Diyos. Sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos dahil yan ang sinabi ng Diyos. Hindi siya nagdalawang isip. Diba? Ang layo ng binyahe ni Abraham kasama si Isaac papunta doon sa bundok na sinabi ng Diyos. Pero hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya umatras. Bakit? Kasi alam niya na yung ginagawa niya gusto ng Diyos. Wala siyang pakialam kung ano yung mangyayari. Basta ginagawa niya dahil sinabi ng Diyos at utos ng Diyos. Alam naman natin yung nangyari, hindi naman yung pinatay si Isaac. Dahil tinetest lang ng Diyos yung kanyang pananampalataya. Pero ang pinakamatinding halimbawa ng pagiging mapagbigay dahil kalooban ng Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ. Tulad binanggit ko sa Bible class kanina, binabasa akong aklat, title niya, Knowing Christ.
Sinabi niya doon, si Yesu Cristo na siya lumalaki, nagbabasa siya ng kasulatan. At dahil alam niya na siya yung anak ng Diyos na pinangakong Mesyas, alam niya na yung lahat ng binabasa niya sa Old Testament na mangyayari sa Messiah, mangyayari sa kanya. Pero alam niyo kung anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya na umatras, hindi nagbago ang plano niya sa buhay, tuloy pa rin siya hanggang umabot siya sa krus. Alam natin, namatay si Kristo sa krus. Pero alam niyo mamamatay siya sa krus. Pero bakit hindi siya umatras? Bakit hindi siya nagbago ng kanyang plano sa buhay? Dahil alam niya na yon ay kalooban ng Diyos para sa kanya. Nagtuloy siya sa krus dahil alam niya na yon ang kalooban ng kanyang Ama. So he disregarded everything else that will happen to him as long as he will obey the will of the Father. Ganun din dapat ang mga Kristiyano. Gagawin ko itong bagay na ito kasi alam ko, kalooban ko ng Diyos. Bibigay ako para sa church, bibigay ako para sa mga kapatid ko, kahit walang-wala na ako, dahil alam ko na ang pagbibigay gusto ng Diyos. At makakapagbigay ng kagalakan sa puso ng Diyos. Basta alam natin na yung ginagawa natin ay makapagbibigay ng siya sa puso ng Diyos, wala na tayong pakialam sa anumang bagay na mangyayari. Hindi na nga natin papansinin yun. Diba, itong mga taga-Macedonia, alam nila na wala na silang kakainin pag binigay na nila yung pera nila. Inisip ba nila yun, wala silang kakainin? Hindi, sabi nila, magbibigay kami. Kahit alam namin na wala na kami kakainin. Bakit? Kasi kalooban ng Diyos yan eh. At naniniwala sila na ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi niya pababayaan. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Diba? Kahit ay inutusan siya ng Diyos na patayin yung kanyang anak, ialay sa isang altar, sumunod siya. Bakit? Kasi naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos at ibibigay ng Diyos ang kailangan niya. Naginawa ng Diyos yun. Sabi ng Diyos, huwag mong patayin yung anak mo, meron diyang hayop, yun ang ialay mo. Magbigay ang Panginoon ng alay. So, ganun din ang gagawin niya sa atin. Kung tayo ay susunod sa halimbawa na ito ng Panginoong Jesucristo, susunod sa halimbawa ng mga taga-Macedonia, everything else will follow. Gusto kong magwakas sa ganitong mga pananalita. Yung pong pagbibigay, hindi po dapat nagiging issue ng isang Kristiyano yan. Hindi dapat nagiging problema ng Kristiyano, magbibigay ba ako o hindi? Magkakaloob ba ako o hindi? Tutulong ba ako sa kapwa ko o hindi? Tutulong ba ako dun sa mga kakilala ko o hindi? Hindi issue yan eh. Bakit? Kasi tayo, halimbawa, church o pinag-uusapan, magbibigay ba ako sa church? Nag-i-exist tayo dahil nagbigay yung Diyos ng kanyang anak para iligtas tayo. So the right thing to do for us is to give ourselves back to God. Kung binigay natin ang sarili natin sa Panginoon, yung mga material things, hindi na nagiging problema yun. Lalo kung alam natin na ang pagbibigay natin ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa puso ng Diyos. Kung hindi ka pa Christian, nakikinig ka ngayon, ang pinaka-importanting bagay na dapat mong isipin, hindi yung ano ang tatanggapin ko galing sa Diyos, ano yung pag-pray ko sa Diyos na bibigay niya sa akin. Ang pinaka-importanting dapat isipin mo, paano ko ibibigay yung buhay ko sa Diyos? Meron pang karapatan ng Diyos na angkinin ang buhay ng tao sa mundo. Meron. Bakit? Siya lumikha ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Pero, mapapasa Diyos lamang ang isang tao kung siya'y magsisisi at mananampalataya. Lumapit ka kay Jesus, sabihin mo sa Kanya, hindi ko kaya iligtas sarili ko. At maraming beses ko na sinubukang iligtas ang sarili ko, hindi ko kaya. Ikaw lang ang pwedeng magligtas sa akin. Iligtas mo. Kung ikaw naman ay Christian being generous givers for the need of the church and other people is just a normal thing for you to do. Dapat maging normal para sa atin na maging giver. Dapat maging normal sa atin na maging generous giver. Hindi tayo dapat inuutusan, hindi tayo dapat pinipilit, hindi tayo dapat inuobliga, dahil dapat ang pagbibigay para sa atin ay salamin ng isang puso marunong magpasalamat. Dahil una tayong tumanggap sa Diyos ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Ang Ama, nagpapasalamat kami sa mga paalaala nito, sa mga turo na ito, mula sa inyong salita. Alam namin ang paksa na ito'y mabigat.
Dahil alam naman namin ang lahat ng aming mga sitwasyon, pare-pareho kami na nangangailangan, pare-pareho kami nasa sitwasyon na kami nahihirapan. Pero ganun din ang sitwasyon ng mga iglesia sa Macedonia. Sila ay puno ng pagdurusa at kahirapan. Pero sila ay naging generous sa kanilang pagbibigay. And they were willing, more than willing, to give beyond their ability, sacrificially, willfully, joyfully, bilang service dahil naniniwala sila na kalooban mo ang magbigay. Sapagkat ikaw na Diyos ang unang nagbigay. Binigay mo iyong anak na si Jesus, ang bugtong na anak mo, para mamatay sa krus at para iligtas kami. Kaya kung magbibigay man kami, hindi ito panunukli, hindi ito pagbabayad sa pagliligtas na ginawa mo sa amin, kundi ito ang aming pinakasimpleng pamamaraan para sabihin sa mga tao sa buong mundo na kami ay nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay nagligtas sa amin. Tulungan mo po kami pagdating sa paksana ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. So bilang response sa ating pong pinag-aralan, tayo po ay tumayo at tayo po umawit. Ulitin natin yung Tagalog ng Great is thy faithfulness, dakila ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan mo, Diyos ay dakila, di nagbabago, nawawala. Ang awa mo sa akin at iyong biyaya, di nagmaliw buhat sa simula. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pamangailangan mo'y di sumasala, tunay kang matapat, O Diyos Ama. Umaraw, umulan, at winaaari, araw, buwan, taray, sumasaksi. Buong kalikasan may iisang sabi, katapatan mo ay pinupuri. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pangangailangan ko'y di sumasala, tunay kang matapat, O Diyos Ama. Pagpapatawad at kapayapaan, ang iyong presensya ay kaaliwan. Kalakasan ngayon, bukas pag-asa, sumasakit sa iyong katapatan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pangangailangan ko'y di sumasala, tunay kang matapat, O Diyos Ama. O ang kalaliman ng kanyang mga kayamanan, karunungan,
at kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Please, sandaling mo po. Okay, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon no, sa oras na ito ng ating pagsamba. So katulad ng ating nakagawian, before we end